Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na ayaw aminin ng sino man. Alam mo ba, yung pakiramdam kapag may nagte-text na nagsasabing gusto nilang dumaan? Yung agarang tensyon sa dibdib mo, yung bahagyang pagkataranta, yung boses sa isip mo na nagsasabing, pwede ba, hindi ngayon? Malamang iniisip mong may mali sa nararamdaman mo dahil sa ganito. Tutal, palagi tayong sinasabihan na ang mga tao ay mga nilalang na panlipunan. Kailangan natin ng koneksyon. Delikado ang pag-iisa. Na kung mas gusto mong mag-isa sa Sabado ng gabi kaysa mag-host ng mga kaibigan, siguradong wasak ka. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagtutol mo sa pagkakaroon ng mga tao sa iyong lugar ay hindi isang depekto? Paano kung ito ay talagang nagpapakita ng isang bagay na malalim tungkol sa kung paano ka nabuo? Hayaan mong ipaliwanag ko. Kapag may pumasok sa iyong pintuan, hindi lang sila basta pumapasok sa isang gusali. Tumatawid sila sa isang bagay na mas intimate kaysa doon. Ang iyong tahanan ay hindi lamang mga dingding at muebles. Ito ang pisikal na pagpapahayag ng iyong panloob na mundo. Ang bawat silid ay isang silid ng iyong kaluluwa. Ang kusina kung saan ka tahimik na nagtitimpla ng iyong kape sa umaga. Ang sulok kung saan ka nakaupo at nag-iisip. Ang kwarto kung saan ka pinakamahina. Hindi lang ito mga espasyo. Ikaw ang mga ito. Isipin kung ano ang mangyayari sa pagtatapos ng isang mahabang araw. Itsura mo ang iyong mukha na parang nasa trabaho. Ang iyong palakaibigang mukha. Ang bersyon ng iyong sarili na marunong makipag-usap ng kaunti sa coffee machine at ngumiti sa mga meeting. Buong araw kang gumaganap, ginagampanan ang papel ng isang mahusay na profesional, ang maasahang kaibigan, ang gumaganang matanda. At pagkatapos, ay nakauwi ka na. Isinara mo ang pinto sa likuran mo. Huminga ka ng malalim. Tinanggal mo ang maskara. Sa wakas, maaari ka ng umiral nang hindi namamahala sa impresyon ng sinuman sa iyo. Nang hindi aktibo, nang hindi gumaganap. Ito ang tunay na tahanan. Dito ka tumitigil sa pagiging kung ano ang kailangan ng lahat para sa iyo. At nagsisimulang maging kung ano ka talaga. At pagkatapos ay tumunog ang doorbell. Bigla kang kailangang bumalik sa performance mode. Kahit sa iyong santuwaryo, kahit sa isang lugar kung saan dapat kang malaya. Kailangan mong buhayin muli ang sosyal na sarili. Ibalik ang maskara. Ngumita, makipag-usap, maging kaaya-aya, mag-host. Nakakapagtaka ba na may isang bagay sa iyo na lumalaban dito? Pero dito nagiging interesante. Ang iyong pagkailang sa mga bisita ay nagsasabi sa iyo ng isang mahalagang bagay tungkol sa kung paano ka nakakonekta sa pinakapangunahing antas. Ang ilang mga tao ay gumagamit ng panlabas na enerhiya. Pumasok sila sa isang masikip na silid at nagliliwanag na parang nakasaksak sa isang pinagmumulan ng kuryente. Ang iba naman ay nauubos ang kanilang baterya. Kailangan nilang bumalik sa pag-iisa upang mag-recharge. Alinmang paraan ay mas mabuti o mas masama. Magkaiba lang ang mga ito ng mga operating system. Kung ikaw ay isang taong nagre-recharge ng mag-isa, ang iyong tahanan ay hindi lamang isang lugar na iyong tinitirhan. Ito ang iyong charging station. Dito mo ibinabalik ang iyong sarili. Kapag naunawaan mo ito, nagbabago ang lahat. Hindi ka nagiging mahirap, hindi ka anti-social. Iginagalang mo ang paraan ng pagtono ng iyong partikular na instrumento. Ang isang biolin ay hindi humihingi ng paumanhin para sa hindi tunog ng trompeta. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin para sa pangangailangan ng katahimikan, tulad ng pangangailangan ng iba ng ingay. Ngunit, may mas malalim pang nangyayari dito. Lahat tayo ay may dala ng tinatawag kong anino. Ang mga bahagi ng ating sarili na hindi pa natin lubusang nasusuri. Ang mga damdaming itinulak natin pababa. Ang mga takot na ayaw nating tingnan. Ang mga aspeto ng kung sino tayo na natutunan nating itago dahil hindi ito katanggap-tanggap sa iba. Kapag nag-iisa ka,
ligtas mong masisimulang tingnan ang mga bagay na ito. Maaari mong simulan ang pag-aayos sa iyong panloob na kapaligiran. Maaari mong pulutin ang mga piraso at tingnan kung paano sila magkakaugnay. Ito ay isang maselang gawain. Nangangailangan ito ng katahimikan. Nangangailangan ito ng espasyo. At pagkatapos ay may pumasok sa iyong tahanan. Parang may isang taong nabangga ang isang mesa kung saan mo inilatag ang isang komplikadong puzzle. Nagkakalat ang lahat. Nawawala ang iyong lugar. Kailangan mong magsimulang muli. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkakaroon ng mga bisita ay maaaring maging isang pagkagambala. Hindi dahil wala kang pakialam sa mga tao, kundi dahil nasa kalagitnaan ka ng mahalagang gawain. Ang gawain ng pag-unawa sa iyong sarili. Ang iyong pagtutol ay hindi kabastusan. Ito ang iyong psyche na sinusubukang protektahan ang integridad nito. Ngayon, narito ang isang bagay na hindi kailanman isinasaalang-alang ng karamihan. Sa mga panaginip, kapag nanaginip ka tungkol sa isang bahay, talagang nananaginip ka tungkol sa iyong sarili. Ang bahay ay simbolo ng iyong kaluluwa. Ang sala ay ang iyong pampublikong sarili. Ang silid-tulugan ay ang iyong pagiging malapit. Ang silong ay ang iyong walang malay. Ang atik niyan ay ang iyong mas mataas na mga mitiin. Hindi lamang ito patulang metapora. Mayroong isang bagay na totoo dito. Kapag may isang taong tumawid sa iyong pintuan, hindi lamang sila naglalakad sa isang pinto. Papasok sila sa templo ng iyong pagkatao. Humahakbang sila sa sagradong teritoryo. Kung siniseryoso mo ang iyong panloob na buhay, kung tunay mong sinusubukang kilalanin ang iyong sarili at unawain ang tanawin ng iyong sariling kaluluwa, ang pagkakaroon ng mga bisita ay maaaring maging isang paglabag, kahit na sila ay mga taong mahal mo, kahit na mabuti ang kanilang intensyon. Dahil ang tunay na gawain ng pagiging iyong sarili ay hindi nangyayari sa kasama. Nangyayari ito sa privacy, sa katahimikan, kapag walang sino man ang gaganap para sa iyo at walang inaasahan na matutugunan. Ito ang bitag na nahuhulog sa marami sa atin. Itinuro sa atin na ang pagiging isang mabuting tao ay nangangahulugan ng pagiging available, pagiging malugod na tinatanggap. Palaging may bukas na pinto. Kaya sa tuwing may gustong bumisita at ayaw natin, nakakaramdam tayo ng pagkakasala. Iniisip natin na may mali sa atin. Umingiti tayo at sinasabing oo kapag ang lahat ng nasa loob natin ay sumisigaw ng hindi. At sa tuwing ginagawa natin ito, pinababayaan natin ang ating mga sarili. Pinipili natin ang pagtanggap sa lipunan kaysa sa ating sariling katotohanan. Pinauuna natin ang ginhawa ng ibang tao kaysa sa ating sariling mga pangangailangan. Isinusuot natin ang maskara kahit sa ating sariling tahanan. At unti-unti, nagsisimula tayong mawalan ng koneksyon sa kung sino talaga tayo sa ilalim. Malamang na matagal mo na itong ginagawa. Kaya tunay mong naniniwala na dapat mong masiyahan sa pagkakaroon ng mga tao na dumalo. Dapat kang maging mas maasikaso, mas sosyal, mas bukas. Ngunit sino ang gumawa ng panuntunang iyon? Sino ang nagpasya na ang perpektong tao ay laging available, laging malugod na tinatanggap, laging handang kasama? Ang ilan sa atin ay nilikha para sa iba't ibang gawain. Ang ilan sa atin ay nilalayong lumalim sa halip na lumawak. Ang makilala ang ilang tao ng malapitan kaysa sa maraming tao ng mababaw. Ang gumugol ng mahabang panahon ng mag-isa, hindi dahil kinamumuhian natin ang sangkatauhan, kundi dahil ang pag-iisa ang lugar kung saan natin ginagawa ang ating pinakamahalagang gawain. Merong isang sinaunang archetype na lumilitaw sa mga kwento ng bawat kultura, ang ermitanyo, ang matalinong namumuhay ng mag-isa, na lumalayo sa lipunan at nakahanap ng katotohanan sa pag-iisa. Ang figurang ito ay hindi inilalarawan bilang isang bigo o isang taong hindi nakarating sa mundong panlipunan. Ang figurang ito ang nakakakita ng malinaw dahil lumayo sila sa ingay. At narito ang masarap na ironiya.
Nabubuhay tayo sa panahon kung kailan ang mga tao ay nalulunod sa patuloy na pagpapasigla at koneksyon. Lahat ay laging available, palaging maaabot, palaging aktibo, na wala na ang mga hangganan. Halos wala ng privacy. Ang mga tao ay mas konektado kaysa dati at mas balisa, mas nalulumbay, mas hindi nakakonekta sa kanilang sarili kaysa dati. Marahil, ang mga taong hindi komportable sa mga bisita ay hindi ang mga kailangang ayusin. Marahil ay naiintindihan nila ang isang bagay na nakalimutan ng mga taong laging sosyal, na ang iyong espasyo ay sagrado, na ang iyong enerhiya ay may hangganan, na ang pagkilala sa iyong sarili ay nangangailangan ng oras na mag-isa, na hindi lahat ng pinto ay kailangang bukas para sa lahat. Kaya kung ikaw ay isang taong hindi nasisiyahan na magkaroon ng mga tao, gusto kong marinig mo ito. Hindi ka sira, hindi ka antisocial, hindi ka nabibigo sa pagiging tao. Iginagalang mo ang isang malalim na katotohanan tungkol sa kung paano ka binuo at kung ano ang kailangan mo. Ang iyong tahanan ay ang iyong kaluluwa na nakikita. Ang pagprotekta dito ay hindi pagiging makasarili. Ito ay paggalang sa sarili. At sa isang mundong patuloy na humihingi ng access sa iyo, ang pagpili na panatilihing sagrado ang iyong espasyo ay maaaring ang pinakamakatwirang bagay na magagawa mo. Ang tanong ay, hindi kung bakit ayaw mo ng mga bisita. Ang tanong ay kung bakit may nakakumbinsi sa iyo na dapat mo itong gawin. Nakarating ka sa finish line. Pinatutunayan na niya ng iyong dedikasyon sa paglago. Kung may nagbigay inspirasyon sa iyo ngayon, pindutin ang like, subscribe, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan nito. Mag-comment ng wisdom para malaman kung bahagi ka ng iilang susunod. Patuloy tayong magbago. Isang video, isang aral, isang tagumpay sa bawat pagkakataon. Kita-kits sa susunod.